Si Kagawad Danny Teja ng Barangay Kabakaba dito sa UP Maguindanao del Norte ay naging parte ng mga programang pangkapayapaan ng 57th Infantry Battalion at mga dati pang mga batalyon na nandito. Ikukwento niya yung naging experience na kanyang barangay para ma-appreciate natin yung experiences ng isang katulad niya na isang Tiduray na leader sa kanyang barangay. Okay, so good afternoon po, sir. Late panahon ng 2000, sir. Laga na po talaga ang nakawan po ng hayop sa barangay namin, sir. So, yung panahon na yun, sir, halos hindi po kami makatulog dahil sa binabantayan po namin yung mga hayop namin kasi yun na lang po ang katuwang namin sa paghanap po, sir. Paghahanap buhay, sir. So, yung panahon na yun, sir, halos naubos-ubos na rin ang mga alaga namin hayop sa barangay Kabakaba. Kami apektado bilang IP ng lugar namin, sir. Nakaisip po kami na magpagawa ng sir, yung mga pantik na baril para ipangbantay po namin sa mga hayop namin, sir. Pero sa panahon na yun, sir, hindi po talaga nakaya ng sir, kasi kung baga malaking yung nakawan, sir. Yung halos ubos-ubos ang mga hayop namin, sir. Mga sobra 10 years siguro, sir, ang paghirap namin sa barangay namin, sir. Halos ubos-ubos ang mga hayop namin, sir. Paano nga, Kagawad? Ikwento mo nga, paano nangyayari yung mga ganun? Yung panahon na yun, sir, nakawan ng kalabaw, baka, halos gabi-gabi na nangyayari, sir. Ganon. Opo. Kaya yung panahon na yun, sir, po kami na magpagawa na o bumili ng mga baril para may pang kami sa sir, yung sa mga magnanakaw. So yun po, sir, nagkaroon kami ng mga baril. Then nung na, sir, nakalipas ang medyo mga 10 years na rin ang paghirap niyo, sir. So medyo okay na, nag-okay na rin ang barangay namin, sir. Pero 10 years yun na puro ganun. Napakalaking consumption sa inyo yun. Napakalaking problema manakawan ka ng kalabaw. Napakalaki, sir, kasi isa po ako sa victim, sir. Mga 3 hayop po ang nakuha sa akin, sir. So nagkaparal ako ng mga anak ko, sir. Halos kumbaga naputulan ako ng kamay, sir. Dahil yung hayop na yun, sir, yun ang ginagamit ko pangsaka, sir, para mapaaral ko ng mga anak ko, sir. Na pag ganun, nawalan ka ng ganun, kailangan mo talaga ng depensa, kailangan mo talaga ng... So yun siguro, sir, ang dahilan kami ng mga single shot na sir, na baril. Pero yung hindi naman yun, mga baril nyo ay para manakit ng tao. Hindi na, mananakit ng tao, siyempre, pang depensa lang. Pang depensa lang po, sir, kasi halos buong barangay na namin, sir, ang apektado ng sir, ng nakawan. Kayo talaga ang bakit kayo yung paborito nila? Dahil minamaliit nila kayo na kaya nyo depensa ang sarili nyo? Hindi, sa sir, halos lahat ng barangay na rin, sir, yung magkalapit na barangay, sir, barangay namin, Kabakaba, Tinungkaan yung kasama ko kanina na ganun pa rin ang problema nila, sir. Tuloy-tuloy na ganun na. Tuloy-tuloy sa yung mga 5 years to 10, sir, ganun talaga. Na hindi nyo mahuli-huli yung mga Hindi talaga, sir, kasi kumbaga hindi namin alam, sir, kung talaga ang mga yun, kung saan galing or Dahil ako lang, kumbaga natatakot po kami, sir. Ang Tiduray ba, hindi kayo, kasi nandito kayo sa Maguindanao del Norte, pero kayo mga taong hindi masyadong ayaw ng gulo, di ba? Ayaw. Tama po, sir. Kami po yung tao, sir, kahit na medyo inaapakan na, sir. Parang parang wala ng kasi ang iniisip namin is wala na kaming ibang puntahan, sir. Baga dito na lang talaga kami, sir, na sir, na mumuhay, sir. Anong term mo? Kahit inaapakan kayo kung minsan, na kayo? Parang dahil wala kayong ibang puntahan. Yun po, sir. At saka yung ginaano rin namin, sir, is yung maliit namin sinasaka, sir, is hindi namin pwedeng iwanan, sir, kasi wala na kaming ibang lugar na malipatan pa, sir. Yun pala yung nyo. Maisan? Maisan ba? O? Maisan po, sir, pati may rin po, may kunting mga basakan din po, kasi yan po ang kadalasan na sinasaka namin sa barangay namin, sir. Ganun pala yung ng Tiduray, no, na talagang kayo
Kailangan depensahan yung sarili at mga hayop nyo. Kaya nagpagawa kayo ng mga baril nyo. Opo, sir. Ilang taon mo rin hinawakan yung baril mo? Matagal-tagal na rin, sir. Mula ng mga 10 years na rin, sir. Sobrang 10 Ganun years ba? na po. Pero hindi mo pa nagamit para pumatay ng tao. Never ko na napakutok, sir. Hindi kasi inaano ko yan kasi parang nagamit mo. Never talaga. Yung kayo kasi ng mga tiduray, yung peace loving nakita ko Kahit yung nanakawan na ako, sir, hindi ko talaga nagamit na kung baga nagsamang lupo na pinaputok, sir, never ko talaga ginawa, sir, hindi ko talaga nagamit. Ganun ba? Na hindi dahil takot ka at duwag ka, kundi ayaw mong gamitin. Ayaw talaga namin ng sir, yung magulo ang barangay namin, sir. Yung Mm. magkaroon ng mga gap, yun talagang inaiwasan namin, sir. Kasi binabalik ko, sir, wala na kaming ibang mapuntahan pa na lugar. Kundi yung kakarampot na lang na natira sa amin na lupa, sir. Yun pala yung utak ng Tiduray. Wala kami ibang mapuntahan, kaya dito kami. Opo. Pero ngayon kagawad, nung magmula, paano mo dinahandahan na desisyonan na yung baril ko na to i-turn in ko na? Bakit mo na desisyonan? Nung may mga magandang programa na po, sir, ang gobyerno, lalong-lalo na po, sir, ang armed forces, sir, na medyo may mga na kami dito po yung malapitan sa mga tulong kung in case may mga problema. So medyo namin, sir, yung sarili namin na kung may mga programa na pwede ibalik, isurrender ang baril. Yun ang naisip namin, sir. I-surrender na namin kasi kumbaga may mga military na po na pwedeng makatulong sa amin, sir. Kasi dati talagang wala pang military na nakakaabot sa inyo. Lang noon, sir, kunti lang ang dito, sir. Kaunti pa lang. Malaking bagay ba sa inyo kagawad yung may military na nandito sa inyo na umaalalay talaga sa kapayapaan nyo dito? Yes po, sir, napakalaking tulong po, sir, para sa amin. Kung baga nakakatulog na po kami ng mahimbing, sir. Pwede ba mga ikwento kagawad yung kwan mo, yung suot mo na yan ba ang kulay ng Tiduray? Ito po ang gamit, namin, sir. Kung baga, for example, sa Christian po, sir, yung barong na ginagamit po, ito po ang Yan ang pinakabarong nyo. Kasi kanina nakita ko yung mga bata dito, mga estudyante, nakaganyan lahat. Nakaganito, may pa ito, sir, may tubaw pa ito. Second colors. Oo. Yun pala yung nyo, yun yung... Pero magkakaibang kulay yan. Magkakaiba po, sir. Iba-ibang kulay po. Nakadepende po sa isang tao kung anong gusto na kulay, yun po. Pero anong pinaka-main na kulay ng Tiduray? Anong pinaka-main niya? Pagka po, sir, is green, sir, kasi kung baga yung yung pagka ng kapaligiran, mga green, yung mga tanim. Pero parang hindi yan yung green mo, yung dark green ba? Oo. Yun pala yun, yun pala yung Tiduray na parang sa inyo, kahit na ang daming, hindi naman lumalapit yung malalaking grupo na armado noon sa inyo. Hindi naman puro po, mga tulisan lang. Mga lang po, siguro mga inuutusan lang po, sir, baka may Hindi talaga yung mga malalaking grupo na. Hindi po, sir, yung may mga dala-dalang malalaking armas po, hindi. Iila lang po, sir, pero may mga connection siguro sa barangay, sir, kaya malaya silang makagalaw, sir. Ngayon yung kagawad, nung magdesisyon kang i-turn in yung baril mo, hindi ka ba nagsisip? Hindi po, sir, kasi kung baga yung natatakot ba ako noon, sir, baka may illegal ako na armas, sir, baka anong panahon na ng military, so parang hindi ako kampante, sir. Hindi ka rin kampante. Ngayon may programa po ang Aspire, sir, na malaking tulong po na para may labas at surrender na yung mga illegal na armas. Kasi ang laking bagay nitong ginawa ng 57 IB tsaka Aspire I mean gaano nyo pinasalamatan yung ganitong programa? Sobrang papasalamat, sir, dahil kung baga napakalaking tulong talaga ito, sir. Maiwasan po yung gulo sa barangay namin, at least yung mga lost firearm po, sir, unti-unting matanggal po sa barangay namin. Mabawasan o maubos. Ayaw po sana, sir, maubos talaga. So, Sa ngayon, sir, sa
bilang barangay official po, patuloy po ang pangkampanya sa mga kabarangay po namin, sa mga constituent po namin, sir, na yung mga illegal na armas, ilabas na rin po. Ilabas Surrender niya. na po, sir. So tuloy-tuloy yung inaano yan. Hindi yan natapos doon sa pag-surrender nyo ng... Hindi po, sir. Bilang barangay official po sa aming barangay po, so, tuloy-tuloy po ang pagkampanya namin ng i-surrender po ang mga nakatagong mga baril po, sir. And meron pa. Kumbaga gustong... Kasi parang gusto nyo pa ulit na may tuloy-tuloy yung programa na ito. Ganon po, sir. Ang ganda naman pakinggan yun. Dahil, siyempre, mga UNDP, Opo, yung... sir, maraming ahensya po ang naka-ano po. yung Government of Japan, yung 57IB. 57, malaking pasalamat po namin sa gobyerno, lalo na po sa 57IB, sir, kasi kumbaga parang ano namin, parang anong tawag ito, sir, nakaginhawa kung sa ano pa, sir, sa ano namin, kasi nandyan sila na always, sir, ano, sa mga taong ano po, barangay po, sir. Ang galing naman. Salamat, Kagawad, at pag-share mo nitong experience mo kasi importante ito sa malaman din ng 57IB na may nagpapasalamat sa kanilang ginagawa, mga efforts nila. Okay po. Una-una po, sir, nagpapasalamat po sa inyo, sir, sa pamunuan po ng 57IB sila, sir. Po. Ako bilang barangay official, sir, puso ko talaga i-surrender yung tinatago ko na mula noon pa na ano, sir, kasi sa isip ko sila ang makaano sa amin, sir. Kung baga, okay ang ano namin ng dahil sa kanila po, sir. Wala na kayong pangamba na maaring makuha yung baril nyo at i-ano ngayon, ikulong kayo dahil... Wala na po, sir, kasi andyan na po. Bilang barangay official po, sir, kami po ang una-unang nag-ano po na i-ano po ang baril po namin, sir. Maraming salamat, Kagawad. Maraming salamat din po, sir.